Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today, ang i-share ko naman sa inyo is paano nga ba if you encounter problem sa yung GCash wallet. Dati, meron silang ticket na ginagamit para mag-submit ng mga problem. Ngayon, wala na. So, tingnan natin yung bago na dapat mong gawin if in case maka-encounter ka ng mga problem sa GCash. Okay, puntahan muna natin ang ating GCash application na naka-installed sa ating cellphone. So, i-click lang natin yan. So, ako kasi gumagamit ako ng login with your biometrics. Para hindi ko na ilalagay yung MPIN ko, yung ano na lang, yung biometric na lang. Kasi, syempre, mas safe yun. So, ito nga guys, nandito na ako sa loob ng aking GCash account. Ang gagawin ko, if in case may mga problem ako, puntahan mo guys itong profile. Ito, gawing right sa ibaba. Ayan o. Puntahan mo yung profile. Ayan. So, yung profile, i-browse mo pababa. Makikita mo dito guys, may help. Ibig sabihin ng help, so tulong, no? If in case may problem. So, i-click mo tong help. So, ito nga guys, ito yung mga suggestion ni GCash. Diba? Ito daw yung mga common or popular help center topic. So, troubleshoot login or GCash apps issues. Kung may mga problem ka sa mga mga GCash issues, application, yan. I-click mo lang yan. Oh. So, yan. Lalabas na dyan. May guide na dyan. O yan, yung mga tips nila. Switch your mobile number, tap proceed. So, self-explanatory naman ito guys. Kung ibabasahin mo siya na maayos, no? So, kung meron ka namang ibang problem, like for example, paano mo marirecover yung link to deactivated SIM? O yan, nakalagay na rin dyan, o ayan, recover link to deactivated SIM. Yung mga valid IDs for verification, get started with GLoan, concern with Google Play subscription. Ngayon, guys, if in case wala dito yung problem mo sa mga sumusunod na ito, i-click mo na ito guys, itong visit our help center. I-click natin to guys. So, ayan guys, pag na-click mo yung help center, lalabas yung mga information. So, ano daw ba ang problem mo sa GCash? So, let's say for example, ang problem mo related sa bills, sa pagbabayad. So, i-click mo tong bills. Yan. So, yan. Nakalagay naman dyan yung tungkol sa bills. So, pay bills by GCash, payment and favorite billers. So, i-click mo. Halimbawa, i-click natin yan. So, ito na rin ang explanation. So, paano mo schedule, ganyan. So, may mga step-by-step procedure na dyan, guys. So, i-check mo na lang yan, no? Yan. Ngayon, kung halimbawa hindi mo talaga mahanap, talagang gusto mo masagot agad yung question mo, i-click mo guys itong halimbawa, babalik muna tayo ha. Balik tayo dun sa pinanggalingan natin. Ang gawin mo guys, i-click mo ito nakita mo yan? Ito sa taas. Ito yung i-click mo. Yan. I-click mo to. Di ba may nakalagay dito guys, contact us? Yan. I-click mo yung contact us. Ayan. So, sabi dito, need help. So, ito nga may mga tatlong possible na para matulungan ka ni GCash. Una, yung kaninang ginawa natin, browse the help center, which is nandun na nga yung mga details. Or pwede mo rin i-chat si Gigi. Ayan, chat with Gigi. Yan, may bot dyan. Automatic yung mga replies. So, yan. Or, you can call our hotline. So, pwedeng pinakamadali, guys, is tawagan mo yung hotline ni GCash. Ayan, report urgent and suspicious activities if your account by dialing Globe and TM toll-free call to 882 or other networks. Yan. Yan ang pwede mong tawagan, guys, kung nagmamadali ka ng masagot yung iyong mga question. Or, if naman, pwede mo ring itry itong chat with Gigi. Halimbawa, type natin to ha. Halimbawa, magchat-chat tayo with Gigi. Kasi, ito, halimbawa, sabi niya, Hi Catherine, I'm Gigi, your GCash virtual assistant.
I will be asking you to share some of your information, mga ganyan-ganyan. So, ang dami, no? May policy pa siya. So, kailangan, guys, i-click mo tong read GCash policy privacy. Yan. So, marami namang information dyan. Kahit di mo na mabasahin sa sobrang dami niya. So, balik tayo, no? ChatGG. So, yung ChatGG, ang gagawin mo lang, di ba may question siya, sabi niya, do you agree? If not, please tap the X in this upper right. Ngayon, kung nag-agree ka naman, let's go na. Oh, let's go. Agree ka. I agree. Ayan, oh. So, feel free to ask me a question or you can choose one of the options below. So, kung may mga question ka daw, pwede mo daw, itanong. Ito daw, kumbaga binibigyan kanya na mga pwede mong gamitin. Itatap mo lang yan. Or you can choose, mamimili ka. Ngayon, kung wala dyan sa choices na yan, halimbawa, ang problem mo, you can't log in, get started with Glo, report unknown unregistered phone. Ganyan, itong problema mo, report unknown unregistered phone. Pindutin mo ito. Wait lang. Yan, pindutin mo yan. Ayan, once na pinindot mo yan, magsasabi siya ng automatic. Parang robot na yung nagre-reply sa'yo, guys, dyan. Hindi siya tao talaga. Unlike na, pagtatawag ka dun sa kanila customer service, syempre, tao yung mag-a-assist sa'yo. So, dito is robot siya or auto-reply. Yun sinasabi nila. Try natin kung may problem ka sa bills payment. Halimbawa, bills payment, so magta-type ako dito. Sabihin ko, o kaya, hindi pumasok yung cash in. Halimbawa, I have a problem with cash in. Yan. Yan, guys, no? Kita nyo. So, tinype ko. Yan. So, ang sabi dito, guys, sandali. I have a problem with cash in. Can you tell me how you cash in? So, tatanungin ka niya, paano ka nag-cash in? Sabi niya, GCash apps. Kasi may mga choices eh. So, ikaw na bahala, guys, mamili dito sa mga halimbawa, sasabihin ko lang, yes, I have been more than 48 hours. No, it has been. Tinatanong niya kasi kung ilang hours na daw nakakalipas yung naging problema sa cash in. So, halimbawa lang naman, sabihin ko, it has more than 48 hours. Halimbawa lang for illustration purposes. So, magre-reply na naman si Gigi. Sabi niya, if you send PayPal, Western Union, or Moneymer, ayun, ang dami niyang sinabi, diba? Ayan. Verify on the receipt that the mobile number you entered was correct. If the mobile number is wrong, refer to this article. I cash in but I entered the wrong number. What do I do? Ito yung madalas na nagiging problem eh. Nag-cash in daw, pero hindi, iba yung number na nalagyan niya. So, tingnan nga natin. Para malaman mo yung sagot, lagay mo lang i-click mo lang tong view content. So, meron na sila mga ganito. Cash in by online bank apps. You may cash in to GCash via your online InstaPay or PesoNet. Transaction fees and other limits may vary per bank. To learn how to cash in through your bank, follow the step. Actually, sinasabi niya lang naman dito, paano mag-cash in sa bank. Pero hindi niya talaga nasagot yung tanong ko na may problem ako sa cash in. Halimbawa nga, nagkamali ka ng number, no, na nalagyan. So, return to chat. Yun lang ang medyo hassle pag pag nag-inquire ka via chat na hindi kasi specific yung sagot. Masyadong general. Unlike yung sinabi ko kanina, close na natin to. Yung tatawag ka na lang sa kanilang hotline dito sa itong number na to. Better, guys, tumawag na lang kayo para masagot nyo agad yung mga problem nyo doon sa inyong GCash. Especially kapag yung hindi pumasok yung cash in nyo. Pero guys, kung hindi pumasok yung cash in nyo, halimbawa, nag-cash in kayo using your bank, like BPI, better call BPI agad.
through their number at 0288910,000. Yun lang. Mabilis lang yan. Alam na, makikita naman ni BPI na hindi talaga na kumbaga hindi na push through yung transaction. Ibabalik yun sa inyong bank account. Okay guys? Yun lang guys muna. Thank you so much for watching this vlog. I hope nakatulong kahit papano. Bye-bye. God bless.